CO2 flooding system or central bank CO2 system. Ito ay isang common fixed firefighting system na naka-install karamihan sa mga barko. Ito ay nagre-release ng carbon dioxide na umaapula ng malalakas na apoy. Ang madalas na disenyo na pinoprotektahan ng CO2 ay ang engine room, cargo hold, purifier room, pump room, at marami pang iba, especially sa mga critical areas. Yung mga nakikita nyong cylinder na yan, mga kamismo, yan yung tinatawag na CO2 cylinders. Naglalaman yan ng carbon dioxide in liquid state na matatagpuan naman sa CO2 room ng mga barko. Sa video na ito, mga kamismo, ay ipa-familiar ko kayo, then tuturuan ko kayo kung paano yung pagmamanual testing, kung ano-ano yung mga kinoconsider bago ito gamitin, at kung ano-ano pa ang mga importanteng kaalaman na kailangan ninyong malaman. Kung kaya, hindi ko napapatagalin pa ito. Let's go! Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay nandito ako sa aming CO2 room. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng CO2 room namin. Tapos sa inyong mga cylinder. Yan. Yan ay connected sa, yung pipelines niyan connected sa aming mga bodega, tapos sa makina. Ayan yung mga linyada ng bodega, mga kamismo. Ayan. Kada isa niyan, ito halimbawa ito yung 1, 2, ay 5 pala, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos pagka magmamanual testing gamit yung hangin, dito lang kami kumukuha ng supply. Ayan, compressor air, CO2 room, general service. Gamit ang hose mga kamismo ay magko-connect lang dyan sa outlet na yan. Then yun namang hose sa dulo ay i-connect naman dyan sa cargo hold na piping na yan. Halimbawa dyan sa pipe number 1, yan. Tanggalin lang yung pinaka-takip, then itap lang dyan yung pinaka-hose. At heto yung sinasabi kong connecting hose mga kamismo. Ayan. Once na magte-testing, kailangan merong tao dyan para taga-bukas ng ere. Then meron naman tao sa bodega. Sila naman yung taga-monitor kung meron bang lalabas na hangin doon. Itong disenyo ng aming barko sa ngayon mga kamismo ay manual operated pagdating sa mga cargo. Ganito yung ginagawa namin mga kamismo pag magte-testing kami. Ayan, location ng aming CO2 outlet. Once na nagkaroon ng sunog dyan sa bodega, halimbawa diyan sa mismong bodegang kinakatayuan ko, magbubuga yan manually ng carbon dioxide na taga-apula ng apoy. Katulad nyan. Pero dahil testing lang, hangin lang yung ginamit namin. Dahil hindi rin kasi posible mga kamismo na mag-testing gamit yung CO2 talaga. Dahil ang CO2 mga kamismo ay binubuo ito ng carbon at saka oxygen. It is a colorless gas which cause coughing to occur when inhaled. Sabi sa libro mga kamismo, at higher concentration, it is acutely toxic. Kung kaya, kapag gagamitin ito sa mga engine control room na hindi na kayang apulahin ng mga immediate emergency firefighting system, yung apoy ay ito na yung nagiging last resort at pinapaalis or pinapabakate lahat ng tao sa loob. Eto mga kamismo, yun lagi niyong tatandaan kapag gagamitin tong CO2. Merong note dito mga kamismo na do not touch this equipment except in case of fire. At paalala lang mga kamismo, meron itong designated areas or specific areas lang na pwede itong magamit. Katulad ng sinabi ko kanina, sa engine control room o kaya sa mga cargo hold. Yung ipapakita ko sa inyo mga kamismo ay dalawang disenyo. Unahin na natin yan. How to handle. Open this door. Once na binuksan yung pintuan yan mga kamismo ng panel, kung underway man kayo ay automatically mag-i-stop yung engine o yung makina. Then number 2, make sure everybody has left the fire hazard. Kung nasa engine room man yung sunog, kailangan na ipalisin lahat ng tao doon. Number 3, 4, 5, 6 instruction mga kamismo ay susundin lang ito. Pero dahil nakasarado yung panel ay hindi ko maipapakita ito sa inyo. Pero usually mga kamismo, kung gusto nyo makakita ng nakabukas nito ay during dry dock. At ito yung selection valve para sa engine room.
cargo hold number 5, cargo hold number 4, cargo hold number 3 and 2, tsaka yung 1. Sa bawat panel mga kamismo ay mayroon kanya-kanya itong instruction, pero para-parehas lang yan mga kamismo, at meron ding lever. At ayan yung instruction mga kamismo: how to handle, open the cover by turning the knob, make certain everybody has left the fire hazard, then turn the handle to the arrow direction. Itong system na to mga kamismo ay ibang disenyo lang sa una kong pinakita sa inyo. Pero yung operation nito mga kamismo is same lang. Ang pagkakaiba lang dito is yung kulay tsaka yung execution kung paano ito paandarin. At sa portion na ito mga kamismo, dito nyo makikita yung details ng CO2 fire extinguishing system. Meron itong 157 total na bote. At kada room o bodega ay merong specific amount na bilang na magagamit na bote. At mapunta naman tayo dito mga kamismo sa design number 2. Ito yung mga kamismo, yung cylinder, meron itong lever na lagayan. Kapag ka manual operation mga kamismo, ilalagay lang yun doon, then ipupull ito pababa. At dito nyo matatagpuan mga kamismo yung lever box. Yan sa loob, makikita nyo yung mga bakal o yung lever. Ipakita ko sa inyo kung anong itsura nito mga kamismo. Simpleng bakal lang ito or stainless. Ayan. Just in case na gagamitin ito, kuha lang ng isa, then ilagay lang doon dyan sa may butas na yan, then pull it down. Kahit isa lang mga kamismo, lahat ng nakailera dyan na katabi niya ay magbubukas lahat. Tapos ito yung instruction manual plan mga kamismo ng CO2. Ayan yung mga kargada. Tapos halimbawa itong number 1 cargo hold namin, 90 na silindro yung magagamit dahil medyo maliit ito. Tapos sa 2, 3, 4, 5 hanggang sa 4 lang pala is 119 na bote. Yung number 5 namin is 110. Tapos ito yung CO2 control box. Kapag ka binuksan ito mga kamismo, ito yung mangyayari. CO2 fire extinguisher system for engine room. In the event of fire, take the key from the key box. Kukunin daw yon para buksan ito. Open the box door, alarms will activate. Yung alarms na sinasabi na yan mga kamismo, yan yung siren na malakas. Tapos ventilation fans will be stopped. Yan, mag-off yan automatic yung sa engine. Tapos ensure all personnel have evacuate the protected space. So meaning, kapag gagamitin para tong CO2 mga kamismo, kailangan nakapag-evacuate tayong mga tao doon sa loob. Pansin nyo ba mga kamismo, yung design 1 tsaka itong design 2 ay almost the same lang. Yung pinagkaiba lang talaga yung sa execution. Pero parehas lang na merong itong automatic tsaka manual. Sa barko mga kamismo ay napaka-importante ng system na ito. Kung minsan ay tinatanong ito ng mga port state control. Kung minsan naman may mga sinisita sila. Sa pagkakatanda ko, sinita kami sa engine room dahil walang nakalagay ito na CO2 protected yung aming makina. Pero signage lang yun mga kamismo, na dapat daw ay nakalagay sa mismong pintuan ng entrada ng aming engine room. Hindi naman kami na deficiency mga kamismo, reminders lang naman yon. Then pagbitaw daw ay kailangan lagyan namin. Mabait yung PSC na yun mga kamismo. Sa may Europe yun sa pagkakaalala ko. Basta sa PSC mga kamismo, marunong ka lang sumagot, marunong ka lang makinig, magiging smooth at walang magiging problema. At yun lang mga kamismo, dito ko natatapusin yung video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!